So ito na, sa mga nagtatanong, sa mga nag-aabang, marami ng PPM sa atin. Bossing, anong pwedeng gear o primary gear na ikakabit natin kay Griffin para lumagdag ng konti ng top speed niya or mid-range or top in? Kasi masyado nang marangkada si Griffin. So ito na yung inaabangan nyo. Pasensya na, medyo natagalan kasi masyado tayong busy. Okay? Actually, itong gear ko na to, na pang EDB, yan, makikita nyo naman, matagal na to. Siguro nabili ko na to mga 7 to 8 months. Hindi ko lang nilalagay kasi syempre mas gusto natin, mas prepared ko sa bigat ko kasi, sa bigat ng OBR natin tapos laging ginagamit sa trabaho, bulubundukin. So mas gusto ko yung stock kasi maarangkada, malakas yung torque, acceleration, maganda yung performance ng acceleration niya. Kaya lang minsan nasa highway tayo, lalo na pag long ride, gusto din natin na matry yung top speed niya, yung may potential pa na ita-top speed niya. So parang sa di-cambio lang yan na motor, pwede kang mag-combination. Sa motor ko dati sa Wave, pwedeng mag 1540, 1534, 16, mga ganun. Papalitan mo yung front and rear sprocket. Ito naman primary and secondary. Okay? So ganun lang po yung pagkakabit nito. Ito na. Gayahin nyo lang po yung, sundan nyo lang po yung proseso na pinaggawa natin. Ingat lang sa pag-DIY. Alam nyo naman, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at syempre destroy it yourself. So, hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong kakabit dito sa Griffin natin, of course, kay Black Mamba. At ito yun. Pero bago natin tuloy yung video, syempre, shoutout muna natin lahat ng gumagamit ng Griffin, Falcon at Samurai nationwide. So dito sa grupo natin, sa Pangasinan chapter natin, yung GFS, Griffin, Falcon, Samurai Riders Community. Yan, shoutout natin yung mga tropa natin dito. Siyempre si Bossing Joey Palimbatan, Doc Banjo Martinez, at siyempre si Jason Ergisa, at yung bago nating member, si JC. Kaya lang, kapababa ng barko, si Perer, or Kenneth Perer. Shoutout sa iyo, boss. Kita naman tayo, magpakapika. Yan. So ayan mga ka-DIY, magpapalit tayo ng primary gear dito sa Griffin 180 natin para na sa ganun madagdagan yung top speed natin. Dahil kung sa mga hindi nakakaalam, ang stock gearing ng Griffin 180 ay 1655. Parang sa di-cambio lang yan ng motor. Front and rear sprocket. So ang Griffin 180 natin kasi yung stock, more torque talaga yan, maarangkada talaga yan. Mapapansin nyo naman kahit may angkas ka, kahit pakyat ka ng bundok, uphill, mga ganyan. Napakalakas sa arangkada, ang ganda. Wala kang masabi. Tapos sa mga singitan, sa city driving, napakaganda ng acceleration niya. Responsive po talaga yung take-off niya. Pero napapansin ko hanggang sa kilos natin, no, 80 kilos, naglalaro lang yung top speed natin ng 135 to 140. Yung 130 to 140 na top speed natin, sa stock na niyan, panel gauge niya, pero sa GPS sabihin mo lang nasa 120 to 125. Okay? Depende na lang kasi sa bigat mo o sa bigat ng OBR mo para makuha mo yung top speed mo. Kaya tayo magpapalit para matry natin na may top speed ito. Okay? Sabi ng iba, may nagsasabi na mas maganda yung 18 na teeth o teeth yung bilang ng ngipin. Okay? Pero ang ilalagay muna natin ay 17 teeth. Okay, 17 na bilang ng ngipin. So, try natin to. Ang mga papaklasin natin dito, madami. Ito. Tanggalin natin itong muffler, itong swing arm, kasi tatanggalin natin yung gulong. Tapos magdi-drain tayo ng gear oil. So, papalitan natin ng gear oil niya. Okay? So, medyo mahabang proseso to. So, ito yung mga gagamitin natin na to. Okay? Yan, pwede nyong panurin to, gayahin nyo. Tuturo ako kayo kung ano yung mga procedure, yung mga step by step kung paano ikabit ito. Kasi sa mga iba, marunong na sila. Siyempre may mga experience sila sa pag-mekaniko. Or kung hindi nyo alam, i-DIY, pakabit na lang sa mekaniko. So yung ilalagay natin dito ay pang EDB 150. Yan, so sa mga nagtatanong, yan, hindi po tayo sponsor ng TTGR. Any brand can do. Kahit anong brand pwede mong gamitin, pero ito mas mura. At ito try lang naman natin kasi pag hindi natin nagustuhan, kasi mas gusto ko kasi yung marangkada. Ayun, syempre sa trabaho natin araw-araw, medyo minsan umakit tayo ng mga bundok. So mas gusto ko yung arangkada. Lalo na lagi tayong may back ride, okay? Pero syempre gusto rin natin na matry na may top speed pa para matagdagan pa yung top speed ng Griffin natin. Sa Aerox kasi yung nila, sa mga hindi nakakaalam, ang Aerox, yung gear combination nila ay nasa Aerox ay nasa 1340 more torque, pero balance na yung top speed niya. So ito, tatry natin.
Kaya kung mapapansin nyo, malakas arangkada o matorque ang Aerox. Kaya kung mapapansin nyo yung mga Aerox, malakas yung arangkada at top speed nila. Kasi more torque and top speed sila kasi yung gear ratio nila parang balance 13-40. Kaya ang gagawin natin, dadayain natin yung gearings natin. Tatry natin para makita natin yung potential kung dudulo yung Griffin natin dito sa 17T. Okay? Pero ang disadvantage lang nito, medyo lang po, mababawasan yung torque. Yung torque kasi yun yung take-off, yung acceleration niya, yung arangkada niya. Ang ibibigay kasi nito ay dulo or top speed or top in sa ibang katawagan. Okay? Yan, correct na lang ako sa mga marunong dyan. Ang isa pang disadvantage niya, siyempre, kung lagi kang may back ride at kung lagi kang makit ng bundok or taga-bundok ka, uphill, upland, medyo mababawasan yung arangkada mo o yung lakas ng take-off mo. Ayun. Pero ang isang advantage nito, maliban sa nagbibigay o nagdadagdag ng top speed, mababawasan yung consume mo sa fuel. So, kasi ng Griffin 180 natin, yung gear combination niya ay pang low gear ratio o pang torque. Okay? Meron naman siyang top speed pero unlike sa NMAX or Aerox, mas matop speed sila kasi yung gear combination nila ay pang arangkada at pang dulo. Okay? So, ang gagawin natin, kaya tayo magpapalit ng 17T, meron tayong top in or yung power. Kasi ang torque, sa po yun, pwersa ng arangkada at lakas. Okay? Ang top in naman, yun yung power. Magkaiba po kasi ang torque at ang power. So, kung gusto mo yung 18, mas maarangkad, mas madulo yun, kaya lang, medyo mababawasan yung torque mo, lalo na pagka mabigat ka, yung kilos mo, may back ride ka pa. Yan, kung gusto mo mas dumulo pa yung Griffin mo, ang gagawin mo, aside dito sa 17T, magpalit ka, mas maganda yung 18T or 18T. Tapos, upgrade ka, mag-bore up ka, or mag-cams ka, and then mag-upgrade ka rin ng throttle body. Maglagay ka ng from 28, yung stock kasi natin ng TB or throttle body ay 28. So, pwede kang maglagay ng 34 to 36. Okay? Magpalit ka ng throttle body, yung injector, ang daming gagalawin dyan. Tapos, hindi pa plug and play yon. Tapos, aside from that, palit ka ng caps. Okay? Maglagay ka ng 5.6, 5.8, or 6.0. Stage 1 to stage 2. Okay? So, yun yung mga advice natin. Pero sa ngayon, ang gagawin muna natin, ito na. Tara na. So, ayan, natanggal na natin yung headboard doon sa makina. Ayun ang pinaka-importante na tatanggalin nyo bago natanggalin yung muffler. Okay? Hindi nyo naman ito mapagbabaliktaran kasi may kanya-kanyang sukat naman ito. Tapos ito, baba lang natin. Tinanggal tong oxygen sensor para hindi na matrabaho. Ayan, doon naman yung sakit, mapaklasin na naman natin yan. Caliper. Yun. Tugas mo itong caliper, tanggalin mo yung ganyan. Ba yung sukat niya. Kaya hindi mo rin mapagbabaligtaran yan. Yan. Tapos sunod natin itong maliliit na to. Size 8. Itong sa fender o hugger niya, tear hugger. May shock. Ito. Size 10 tong bolt sa shock. Yan. Huwag mo nang tatanggalin tong dalawa na to. At ng shock, itong nut ng swing arm ang tatanggalin natin. Size 10 niya. 21. Yun. Baklas agad. Pagka unang baklas mo to, nahirapan ka talaga. So ang gagawin mo, babara mo ng WD-40 or any lubricant. Yan. So, tatanggalin na natin pa. May washer to, tapos ito. Okay? Yung mga nagtatanong kung anong wheel bearing nito pang Aerox B2, yung code na sa separate videos natin, so hindi ko na ipa-plug yan. Spacer. Lagyan na lang natin dito para kita mo dito mamaya. Tapos, napaglasin natin yung gulong. Yan. Yan.
Kita nyo, ang ganda ng gulong natin, no? 130 by 70 by 14. So, hindi tayo naglagay ng 140 kasi sasayad na dito sa shock, sa paludo at dito sa makina. Oh. Sasayad na yon. Pero depende na lang kung may gagawin kayo na modification. Lalagay ng spacer. Pwede yun. Huwag lang yung kukunin nyo na 130, 80. Masyado na yung mataba. Mataas. Nagtatanong pala kung saan ko binili ito. Nasa separate videos natin. May vlog tayo para sa ganito. So, order na lang doon sa link kasi ambassador din tayo ni Shopee at Lazada para may discount kayo. Okay? Napakaganda. V-Rubber. Shoutout V-Rubber. So, ngayon, ang next step na gagawin natin ay di-drain natin yung gear oil. Kukuha ka ng pang-drain. Paglagay ng drain kasi babaklasin natin itong mga to. At yung mga bolt nito nandito na side. So tatanggalin din natin itong CVT cover. So ayan, need din natin tanggalin itong CVT cover kasi nandito yung mga bolt na iba. Tapos itong air cleaner. Yan. Pwede nyo ibalik pero sa akin papalitan ko na. Nano ko lang to para masukat natin. Yeah. So habang dinidrin natin yan, baklasin natin yung mga nandito. Tanggalin natin to para maingat natin. Dalawang bolt lang naman to. Yan. So, pag naangat mo na, makikita mo na yung bolt dito na iba. Yan. Itong isa. Ito. Yan. So, size 12 yung gamit natin ng pantanggal ng bolt. Yan. Bilis lang to. Yan. Tapos ito. Ayan, so makikita nyo yung bolt dito. Tatlo, 1, 2, 3. So yan yung mga tatanggalin natin para matanggal natin yung, mabuksan natin yung gearbox. Baklas, kailangan mong baklasin. Yan, pagka abangan na natin. Yan. Pero sa ganun, walang mahulog. Ingat lang. Ito pa pala. Yan, tanggalin nyo rin to sa airbox. Nawagan mo. O yan. Ingatan yung mapunit tong gasket nya. So, ganyan po yung itsura. So, yung papalitan natin, ito. So, ganyan po yung itsura niya sa loob. Napakalinis, oh. Shoutout sa gamit nating gear oil. Ang unang gamit natin gear oil ay TWH. Patingin nga yung gamit ko na isa. Kunin mo nga. Yan, shoutout natin yung bagong gamit natin na 85 by 140. Fully synthetic po yan. Yan, Keyworks. Napakaganda, oh. Ang linis. Naka-DIY. Ayan. Nabasa natin. So, ganyan po yung itsura niya. So, pagka papalitan nyo ng primary gear, ito lang po yun. Okay? Napaka-importante, ito payo ko lang po sa inyo na yung interval ng pagpapalit ng gear oil. Napaka-importante po na sundin nyo yung nasa manual or mas maganda yung mas maselan kayo. Kung nakalagay sa manual ay dalawang change oil or engine oil na nagpalit ka tapos isang palit ng gear oil, mas maganda, mas agapan mo pa. Kung ang pagpapalit mo ng, for example, ako nagpapalit ako every 3 months, 2 to 3 months ng engine oil. Tapos, pag nakadalawang palit ako ng engine oil, saka ako magpapalit ng gear oil.
Pero mostly talaga ang gear oil, every year, pwedeng palitan yan kasi hindi naman to masyadong nadudumihan. So, katulad dito, yan. Hindi pa yan masyadong marumi mga kadiway kasi ito mga wala pang 6 months. Okay, kasi nakadalawang palit na tayo ng gear oil. Ito, naka 1 and 2 months na yata tayo. So, nakadalawang palit na tayo. So, every 6 months, parang ganun. Di ba? Na palit tayo ng gear oil. Yan, nakita nyo naman, napakalinis, oh. Very crucial din kasi ang trabaho ng gear oil dito sa gearbox kasi siya po yung naglo-lubricate dito at nagpapalamig ng mga bearing natin. Okay? Siya yung para hindi magkiskisan niya at hindi masira agad kasi iinit po yan. Tapos pansinin nyo, ito po yun. Ito yung nagpapaikot ng torque drive. Dito yan. Kabila. Mapapansin nyo. Ito yan, oh. Diba? Yan yung nagpapagalaw ng torque drive natin. So, pansinin nyo, pag ganyan, may parang gumagalaw-galaw, may giwang na siya. Ibig sabihin yan, palit ka na ng bearing. So, pero sa atin, okay pa yan. Kaya lang gumigiwang yan kasi tinanggal natin dito. Wala yung sa loob niya. Tsaka check nyo rin kung may mga dumi, tinisan nyo. Ito naman yung sa gulong. Itong malaki na to, ito yung nagpapaikot sa gulong. Yan, kasi na natin to. Marurumihan ka talaga dito. Okay? Huwag nyong ipapaganyan para hindi malaglag. So, ganyan yan pag magbabaklas kayo. So, para mahugot natin ito mga kadiway, tatanggalin muna natin to. Para matanggal natin to, kahit na mo lang ng konti, ipupok mo lang ng konti. Yan. So, tanggal na to. Ngayon, ito na lang papalitan natin. Hugutin mo lang itong ibabaw. Yan. Tapos, pupukin na natin ito ng konti. Yan. Tanggal na. Kung mapapansin nyo, may code po. Yan. J35. Picture na lang natin. Pag nasira to, yung ipin niya, pwede nyo palitan. Yan, J35. Yan yung sample niya. Okay? So, ganyan lang po yung pagtatanggal. So, natanggal na. Bilangin mo to. Bilangin natin to. Umpisa tayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 teeth ito. Yan. Yan. 17 teeth. Or 17 ng ipin. Ito. Bilangin natin. Tandaan natin mula dito. Yan, may patandaan naman. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 17 teeth. Okay? Yan. So, same lang sila ng haba. So, kabit na natin. Pag hindi naman natin ito iba-vlog, saglit lang ito eh. Kaya lang tumatagal kasi binablog natin para matutunan nyo, okay? Pagpasok naman dito mga kadiway, hindi naman yan papasok pagka hindi nakalapat. So, huwag kayo mag-alala. Yan o, ihahanap mo lang yan. Papasok siya mag-isa. Pag ito naman, hindi naman, alam naman na yan ilalagay nyo, di ba? Hindi nyo naman mapagbabaligtaran yan. So, ganyan lang po yan. Tapos, ang una natin papasok ito. Ito. Yan. Di ba? So, ayan, yung dating sukat nito sa stock ay 1655. Pero ngayon, nasa 1755. Pwede mo pa itong dagdagan ng 18. Itong primary, 18. Kaya lang, baka hindi na kaya ng power ng makina natin. Lalo na mabigat si Griffin. So, pag maglalagay ka nitong 18 na primary gear, kailangan mo na maglagay ng cams. Pwede rin mag-upgrade ka ng bore up. Pero mas probably cams lang, tapos throttle body, yun ang mga papalitan mo. Sa cams, pwedeng 5.6 or 5.8 or 6.0. Yung bore up, huwag na lang muna siguro kasi 180 na to, 63mm na to, throttle body. Pwedeng 32 or 34 or 36. Okay? So ito, 17T. Naka-CVT na kasi tayo eh. Naka-modify na yung CVT natin. Hindi siya aftermarket, kalkal lang po yung CVT natin. So naka-tuning yung CVT. Tapos 17T lang yung ano natin. Hindi pa tayo naka-throttle body. So, hindi pa tayo naka-cams. Ito lang muna ang upgrade natin. Ngayon, kung maglalagay kayo nito, linisan nyo muna kasi yung mga grasa dito.
baka pumasok dito. Linisan natin. Yan ang piniprevent nitong gear oil na maganda para maiwasan yung pagbibuild up ng kalawang. Tsaka huwag nyong laging ilulusong sa baha. Ito. Pag nalusong nyo sa baha, baka mapasukan ng tubig to, magkakaroon ng tubig at langis ni Sharon Cunita. O, diba? So, masisira yung magbibuild up sa yung kalawang. Kaya, lagay na natin. Gawin na natin. Pagbabalik, huwag nyong isayad yung parte na may grasa. So, ganyan. Mahirapan ka talagang ganyan. So, ang gagawin mo, taas mo lang to. Angat-angat mo. Tapos ilapat mo ganyan. Okay? So, ayan, lumapat na siya. So, ito na. Sa mga nagtatanong, sa mga nag-aabang, marami ng PPM sa atin. Bossing, anong pwedeng gear o primary gear na ikakabit natin kay Griffin para lumagdag ng konti ng top speed niya or mid-range or top in? Kasi masyado nang marangkada si Griffin. So, ito na yung inaabangan nyo. Pasensya na, medyo natagalan kasi masyado tayong busy. Okay? Actually, itong gear ko na to, na pang EDB, yan, makikita nyo naman, matagal na to. Siguro nabili ko na to mga 7 to 8 months. Hindi ko lang nilalagay kasi syempre, mas gusto natin, mas prepared ko sa bigat ko kasi, sa bigat ng OBR natin, tapos laging ginagamit sa trabaho, bulubundukin. So, mas gusto ko yung stock kasi marangkada. Malakas yung torque, acceleration, maganda yung performance ng acceleration niya. Kaya lang, minsan nasa highway tayo, lalo na pag long ride, gusto din natin na matry yung top speed niya. Yung may potential pa na ita-top speed niya. So, parang sa di-cambio lang yan na motor, pwede kang mag-combination. Sa motor ko dati sa Wave, pwedeng mag 1540, 1534, 16, mga ganun. Papalitan mo yung front and rear sprocket. Ito naman, primary and secondary. Okay? So, ganun lang po yung pagkakabit nito. Ito na. Gayahin nyo lang po sundan nyo lang po yung proseso na pinaggawa natin. Ingat lang sa pag-DIY. Alam nyo naman, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at syempre destroy it yourself. So, ito mga ka-DIY, ingatan nyo rin to. Dapat to nakalagay. So, ito dito nakapasok ko. Yan, sa may airbox para hindi pasukan ng tubig. Kasi ito po yung butas niya. Meron pong butas yan. Marami din pong nagsasabi na, ay wala din yan. Wala namang sumisingod, walang butas. Meron po. Ito po, proven, no? Breather po yan. Breather po yan. Lahat po ng mga gearbox, meron pong breather. Kahit sa mga 4 wheels, meron pong breather yan para lumabas po yung init. Okay? So, ingatan nyo po na matubigan para hindi pumasok yung tubig at magkukos ng kalawang dito sa gearings natin at sa bearing. Gearing at bearing. Okay? So, itong malaki na to, G35 din po ang code niyan. So, sa mga gustong malaman to, yung size nito, yung ipin, so 43 po yung bilang nito. So, ang gear combination na po nito ngayon mga ka-DIY ng Griffin 180 natin ay 55, 17, 43. So, yan, kailangan na ibalik nyo yung gasket mga ka-DIY. Para mas maganda, ibalik nyo dito na lang muna. Yung tornilyo. So, nilagay na natin yung gasket na nauna para lumapat. Saka na natin lalagay ito. So, dito siya nakalapat sa mga bearing na yan. Okay? So, alam nyo na ngayon ang itsura nito. Medyo may kahirapan talaga to. Higpitan natin, i-hand tight muna natin para lumapat. Yan. Yun, no? Hand tight lang muna. Kasi nilalapat pa natin. Lumapat na to, saka na natin gagamitan ng tools. Pero pag gagamitan mo agad ng impact drive tapos hindi pa nakalapat yung sa may bearing. Hindi nyo talaga magagamitan ng wrench to. Special tools talaga. Impact drive. So, try natin na paikutin. Yan. Medyo mahirap talaga paikutin pa. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng langis. Gear oil.
yung drain plug, dito ka maglalagay ng gear oil. Pero pwede naman dito. Para mas mabilis. Make sure na pag maglalagay na kayo ng gear oil, higpitan nyo to. Para hindi lumabas. Maglagay dito, pero ito kasi ay nakaabang para sa speed sensor o sa gear sensor dito. Yung pinanggayahan kasi ng CVT o yung gearbox ng Griffin 180 natin ay pang ano, pang click, EDB or PC. Dito kasi nila kinukuha yung speed sensor nila, yung takbo. Yan, kung mapapansin nyo, makikita mo yung gear. Yan o, yan yung gear o, diba? So yan yung binabasa ng speed sensor ng mga Honda. So nakaabang siya, pwede mong i-convert. So yan, ito yung lalagay natin keywords. Yan. Gear oil 85 by 140. Ito po kasi ang tamang viscosity na nakalagay sa manual ng Griffin 180 natin. 85 by 140, hindi yung usual na ginagamit natin ng mga pang Yamaha. At tapos ang sukat nito nakalagay sa manual ay 170. Pero yung nilalagay ko ay 150 ml. Okay? Kasi yung mga usual sa mga Yamaha, Aerox, mga ganun, 120 lang. So ito kasi malaking makina. Kaya 150 yung lalagay natin. Yan, medyo okay na rin. Iikot na rin mga ka-DIY. Kanina medyo maganit talaga kasi wala pang lubrication. Yan, okay naman. Oh. Yan. Tingnan mo nga doon kung iikot. Ikot na. Yun. Kasi may lubrication na yan. Yan. Yus, ikot na. Natin tong gear oil habang pinapaikot natin. Yan, so higpitan na natin. Yung tamang higpit lang mga ka-DIY para hindi malustrid. Yan, so try natin na lagay yung gulong tapos paikutin natin kung okay na siya. Ayun. Tsaka medyo bumigat yung ikot niya ngayon mga ka-DIY. Unlike doon sa ano dati. Bakit kanyo? Kasi bumigat. Nagpalit po kasi tayo ng mas madaming ipin. Okay? Kaya medyo may kabigatan ngayon yung ikot niya. So okay na to. Higpitan na natin, kabit na natin yung mga dapat ikabit. So sa pagbabalik, kailangan mo lang ibalik yung spacer muna. Tapos itong swing arm. Simple na lang yan, kung ano yung una mong tinanggal, yun ang huli mo iba. So kabit na lang natin to. Yan. Pasok lang natin. So pag okay na yan, kabit na natin itong washer. Tapos balik na natin yung mga bolt dito mga ka-DIY. Yan. Lagyan na rin natin yung caliper mga ka-DIY. Lamaya na natin ito i-align. Okay. Yung caliper, sunod nyo to. Yan. Size 10. Na rin itong mga bolt ng cinder at tire hugger. Kita na natin lahat. Yan, make sure na mahigpit tong sa may shock para hindi kumalas. Balik na lang muna natin lahat. Itong swing arm, yung bolt. Ayan. Yan, higpitan na rin natin ito mga ka-DIY. Mga ka-DIY, ang gagawin natin, papaikutin natin yung gulong kasi nailapat na natin lahat. Titignan natin kung smooth pa rin, walang tunog. Walang mga sabit, ibig ko sabihin. Ayan, so nagkakita
rin natin tong airbox. Ang gawin natin ito, make sure na wag niyong kakalimutan na ito ay ilagay nyo dito sa likod ng airbox. May butas dyan. Hanapin nyo lang yung butas, kapain yung ganyan, tapos sisingit nyo lang. Yan, siksik nyo lang yan dito. Para hindi mapasukan ng tubig. Tapos paikutin na natin to. Yun, smooth na smooth. May kabigatan lang kasi nagtaas tayo. Nag 17 feet tayo from 16. Yun, so okay na. Kabit na natin yung muffler. Muffler na lang tapos yung CVT cover. Mga pulley, torque drive, yun na lang kakabit natin. Sige mama. Unahin natin ikabit yung head bolts. So itatapat natin ito. Sige mama. Yan, so higpitan na natin dito. Para iwas sa street. Malamig. Saka tayo maghihigpit dito. Higpit natin. Yan, kapit na natin tong torque drive para matesting na natin kung anong torque drive yung gamit natin. May separate videos tayo nito. Yan, naka CVT torsion bar, clutch spring, center spring. Nasa magtatanong din kung anong pulley natin. May separate videos din tayo nito. Naka PCX 160 tayo. Indonesia, stock modified hindi aftermarket. Tapos yung bola natin, combination yan. Yan. May video tayo nito. Tingnan nyo na lang para hindi na mahaba. Ka-washer din tayo. Yan. Sa paglalagay ng pulley, thread piece dapat hindi dapat ganyan maluwag. Sabihin dapat yung belt maluwag ganyan para lumabas yung spline ng maayos. Kasi pag hindi lumabas yung spline tapos higpitan nyo, lulus thread yan. Pakunti-kunti. Importante na ikot-ikot. Ayan. Iikot yung belt. Saka natin higpitan to. Parang sa ganun, itong edge ng belt, itong sa may pader niya ito, sa may gilid, hindi umiipit dito sa may pulley at drive piece. Parang sa ganun, hindi agad masira. Lining nyo, pagka meron ng dragging, lihain nyo, formy lang yan. Pagka ganun pa rin, pag nilinisan nyo, ganun pa rin, palitan nyo na, upod na yan. Yan, so ang ginagawa natin, nilinisan na natin, para mas maganda yung kapit. Pwede mas maganda lihain nyo ng konti. Yan, ito papalitan ko na rin to. Stock pa kasi to. Yan, kapit na rin natin tong clutch bell nya, yung bell, yung nagpapaikot sa gulong. So, pag nag-engage tong torque drive, pag bumuka yan, itong lining, didikit dito, tapos ito, papaikutin niya. Bago na rin to, aftermarket, stock modified pala. Yan na yan. Magkakaalaman. Okay? Mas maganda pagka pinaandar nyo, umiikot yung pulley, torque drive, pero hindi umiikot yung gulong. Mas maganda ganyan. Bakit? Maganda pa yung kapit, maganda pa yung spring. Okay?
Pagka pinandar niyo yung makina tapos sumabay ng umikot yung gulong, kahit na hindi ka nag-accelerate o accelerator, palitan nyo na ng spring. Center spring or flat spring. Try natin. Yan, so kabit na rin natin to para mag-testing natin. Yan, testing natin. Para malaman natin kung tama yung ginawa natin. Shoutout pala natin, BBJ in the house. Yan. Yan, medyo may napansin tayo sa unang take-off pa lang natin. Parang kada, medyo bumigat siya. Hindi katulad ng dati na talagang dumadamba yung performance ng accelerator na talagang yung pag-stop. Grabe yung torque niya. Ngayon, medyo bumigat. Pansin ko eh. Bigatan siya. Lalo pag magpapagrade ka pa. Yung 18, masyado nang mabigat yung para sa makina na stock. Dapat naka-cams ka na at naka-throttle body or big fork. Pagtagang mo yung 63 mm. Bumigat siya. Testingin natin kung nagbago yung mid-range sa top niya, top speed. Pero siguro hindi natin magka-top speed dito. Yung konti lang kasi mainit. Hindi tayo nakahirin. Kung nagagayahin na, hanggang dito lang naman. Yun, medyo napaabot naman natin ng mga nasa almost 90. Marami kasi sasakyan kaya hindi natin tinuloy. Napansin ko lang talaga mga katibay, nawala yung ano niya or nabawasan yung arangkada niya, yung fast acceleration niya, nawala yun. Yung dumadamba, yung napakagaan ng arangkada niya, yung take off niya, nawala po yun. Medyo may konti na lang. Siguro ang gagawin natin, papalit tayo ng combination dito, magbabato tayo sa bola, sa mga bola, flat spring, center spring, ganun. Para magagaan siguro tayo para mas maganda yung acceleration niya, yung arangkada niya. Pero yung gitna at dulo niya, grabe. Yung lakas, hindi ko maano, siguro wala pang kalahati. Grabe yung ano niya, dulo yung nakakadiway. Yun ang nagbago sa kanya, advantage. Kaya mga kadiway, ito yung pagpapatuloy na kung saan ginagawa natin yung gearing ng ano natin, Griffin 180 natin si Black Mamba. So ang gagawin natin ngayon, i-testing natin sa kalsada para makita ninyo yung video natin. Naka ano tayo, naka CVT tuning na rin tayo, clutch spring, center spring, torque drive, pulley, tapos belt, tapos combination ng bola. Ayan, testing natin kalsada. Okay yung dulo niya. Medyo nawalan talaga siya ng arangkada pero hindi naman ganun na nawala, nabawasan ibig ko sabihin. Meron pa naman siyang konting damba. Ako may angkas ako eh. Ako 80 kilos tapos yung angkas ko 60. Kaya medyo may kabigatan. Pero pag mag-isa ko lang naman, swak lang naman to. Saktuhan lang naman. Pagka 17T.
Speedometer natin, GPS yung pinagkukunan natin, hindi yan yung panel gauge natin. Sa GPS tayo kumukuha. So accurate yan. So around ano lang tayo, 400 meters. Kasi maraming sasakyan kaya hindi pwedeng magkagahan. Okay. So pinakita ko lang yung ano kung paano yung take off niya, yung mid-range saka top speed niya. Pero hindi pa tayo nakapagdulo kasi syempre wala eh. Kukunin mo talaga to ng mga siguro 1 kilometer mahigit 1.5 ganun para makuha mo yung top speed na talagang walang sasakyan. Natin yung ano niya mga kadiwa, yung take off niya, yung acceleration niya kung gaano ka responsive. Papakat din niya eh. Medyo balanse pa lang naman eh, mas masarap siguro ito pag isa lang ako back-ride kasi ako kaya medyo nanibago lang ako na rin. Yun, okay naman mga ka-DIY, medyo bago lang tayo sa ano, arangkada niya, saka siyempre sa gaan ng take-off niya, medyo nawala. Okay, or nabawasan, mas magandang sabihin. Pero yung gitna, dulo niya, medyo pag nasa gitna na siya, grabe na. Yung parang hinihila. Okay? So, ganoon lang po yung observation ko. Pero try nyo pa rin. Pero kung gusto mo talagang marangkada, stop ka na lang sa stop gearing, magbola-bola ka na lang, or top speed, or mid-range. Tapos, kung gusto niyo ano, sa mga gusto magpalit ng gearing nila, kung gusto niyo mag-DIY or magpapalit mismo sa mekaniko ninyo, pang P6 or ADB 150, sundan nyo lang po yung process ng pinagawa natin. Ingat lang po kayo. Tapos sa mga gusto magpagawa, PM nyo lang kami. Dito lang kami sa may Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Sa mga katropa natin dito na mga naka-Griffin. Schedule lang natin para maranasan nyo rin na may top speed yung Griffin ninyo. Okay? Yung presyo ng pagkakabit, pag-usapan na lang natin yan, mura na lang natin na pwede naman din natin sabay kasi babangkasin din natin yung CVT, yung pulley, CVT seat mo. Lilinsan na rin natin, di ba? Tapos kung gusto mo naman na makamura, ikaw na lang bumili ng parts, dalhin mo na lang dito, make sure na tama yung bibilin mo. Okay? Tapos yung link pala kung saan ko binili, lagay ko na lang po sa description below sa YouTube channel natin at sa comment section, sa comment box sa Facebook page natin. At syempre kung nagustuhan mo itong video, share mo to para makatulong sa iba. At like it, subscribe mo yun, follow mo. Mag-comment ka at mag-like ka sa Facebook page natin at subscribe mo yung YouTube channel natin. Okay? Sa mga process na hindi nyo maintindihan, sa mga detalye, PM lang kayo or mag-comment kayo sa comment section. Sasagutin natin yan, sabot natin magkakaya. Sa mga tropa mekaniko na gumagawa, siyempre, peace out sa inyo mga brother. Ano lang to, DIY tutorial. Siyempre, alam ko naman yung pinanghirapan nyo ng skills, sikreto yan. Kumbaga, secret ingredient nyo yan. Sa akin kasi, ano natin makatulong para sa matuto sila mag-DIY at makatipid sila. Drive safe always dito sa HPT. Natuto ka na, nakatipid ka pa sa HPT Sharing is Caring. Maraming salamat. Tugad ng Bidago, yung Burn Time. Signing off.